Huwag ka na magyosi, huwag ka na mag-vape. Stay fresh and healthy sa bisyo-free lifestyle. Nakamamatay ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Huwag nating hayaang maulila ng maaga ang mga inosenteng bata. May handang tumulong sa'yo. Libre ang pagtawag sa DOH Quitline 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH. Limang isipa. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Pagkagaling sa labas, it's wash o'clock. Wash your hands! Sa trabaho at pag-uwi, it's wash o'clock. Wash your hands! Kung saan ka mapunta, dapat ay maghugas ka. 20 seconds, wash your hands, it's wash o'clock. Buong kamay sabunin, it's wash o'clock. Wash your hands! Pati daliri at kuko, it's wash o'clock. Wash your hands! Para iwas sa sakit, maghugas ng paulit-ulit. 20 seconds, wash your hands, it's wash o'clock. Wash your hands! Wash your hands, Wash your hands! it's wash o'clock. Buwan ng Oktubre at atin pong tuunan ng pansin ang Breast Cancer Awareness kasama ang Bones and Joint Diseases ngayong umaga dito sa DOH Ilocos Center for Health Development Town Hall Meetings. Bilang panguna, tayo po muna ay manalangin. Our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of today, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Isang malusog at magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nakastream live sa ating pong official Facebook, ang DOH Ilocos Region. Samahan niyo po kami ngayong umaga dahil napakahalaga po ng ating mga pag-uusapan, lalong-lalo na po sa isang klase ng cancer na nais nating maintindihan kung bakit isa ito sa mga nangungunang cancer, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Paano ito maiiwasan o malunasan? Kasama po natin ngayon ang ating pong medical expert mula po sa Ilocos Training and Regional Medical Center, Department of Internal Medicine. Please welcome Dr. Marie Angeline Ganiban Casini. Good morning po sa lahat ng mga nanonood dito sa FB Live natin. So, October po, ito ay internationally recognized, so hindi lang po dito sa Pilipinas, as the Breast Cancer Awareness Month.
So, bakit po meron pa tayong dedicated na buwan para sa breast cancer? Kasi po ang breast cancer ay isa sa top 3 leading causes of cancer worldwide. Pumapangalawa ito sa lung cancer at ang isa naman po ay colorectal cancer. So, ganun po siya kahalaga. Dito din po sa Pilipinas, actually parang nasa top 2 or top 1 siya na leading cause of cancer. So, kaya natin po binibigyan siya ng awareness kasi gusto natin na maaga pa lang malaman natin kung meron na tayong breast cancer para maaga din po natin na maagapan. Kasi napapagaling po natin ang mga taong nagkakaroon ng breast cancer. So, ano nga ba itong breast cancer po? So, ang breast cancer o cancer sa suso ay abnormal at hindi kontroladong pagdami ng cells ng suso. Kaya ito nagiging bukol. So, yun yung pinaka-common na ano po natin na sign kung may breast cancer tayo. So, ang mahalagang tanong, paano ba ito nakukuha? So, meron po tayong mga tinatawag na risk factors or yung mga factors na nagpapataas ng chance ng isang tao para magkaroon ng cancer. Yung isa po doon ay non-modifiable risk factor na tinatawag. So, ibig sabihin, ito po ay mga hindi mo na mababago or wala ka nang magagawa kasi nasa sayo na yung factor na yon. Ano yung mga yon? Una is babae ka. Kasi ang babae, mas madami at mas develop yung breast cells niya. So, mas mataas yung chance niyang magkaroon ng breast cancer. Pero hindi nangangahulugan na hindi magkakaroon ng breast cancer ang lalaki. Sapagkat ang mga lalaki, meron din po silang mga breast tissues. Kaya lang, mas konti. Pangalawa po sa risk factor is yung family history. So, meron kang kamag-anak, lalong-lalo na first-degree relative, halimbawa kapatid, nanay na nagkaroon ng breast cancer. So, maaaring magkaroon ka din ng breast cancer. Pangatlo, pagkakaroon ng regla ng maaga. Usually, ang regla nagsisimula sa 12 years old. Mataas. Pero yung mga maagang nagkakaroon ng regla, mas mataas yung chance nilang magkaroon ng breast cancer in the future. Ganon din po yung mga nagme-menopause ng mas matanda pa sa 55 years old. So, higher yung chances na magkaroon ng breast cancer. Doon naman sa mga mas mahalagang risk factor, kasi ibig sabihin, kaya mo pang baguhin yung modifiable risk factors. Una is yung obesity or sobra sa timbang. Kasi yung obesity, ibig sabihin, mas marami tayong fat cells. Yung fat na yun, co-convert sa estrogen. Ang estrogen po, yun ay yung hormone na nag-stimulate ng formation din po ng breast cancer. Pangalawa po is yung mga umiinom ng mga hormonal contraceptive pills or hormone replacement pills. Kung mataas na yung chance mo, risk factors mo para magkaroon ng breast cancer, tapos nagdagdagan pa ng pagtitake mo ng contraceptive pills or hormone replacement pills, pwedeng tumaas yung chance. Yung pag-inom ng alak o paninigarilyo, hindi lang po para sa lung cancer or para sa liver cancer, tumataas din po yung chance natin na magkaroon ng breast cancer. Yung late na pagkakaroon ng anak or late na pagbubuntis, usually later than 30 years old, lalo na po yung mga never been pregnant na tinatawag natin. Yung rason po nun ay dahil sa matagal na exposed yung katawan ng babae sa estrogen, kaya mas mataas yung risk factor niya. Ano naman po yung mga karaniwang senyales or sintomas ng breast cancer? Yung una is yung pinaka-obvious, which is yung bukol sa suso, na dati naman ay wala. So, bagong bukol sa suso. Hindi lang sa suso pwedeng magkaroon ng bukol. Pwede din po sa kilikili. Bakit? Kasi may breast tissue na nag-extend doon sa kilikili. Or maaaring yung kulani na affected na din ng breast cancer, kaya nagkaroon ng bukol sa kilikili. Pwedeng may mga pagbabago po doon sa utong. So, dati kung yung utong mo hindi naman nakalubog, ngayon napansin mo nakalubog na siya, o kaya nagbago yung kulay niya, o kaya hindi ka naman nagpapasuso pero may lumalabas na discharge, minsan may bahid din ng dugo. Pwede pong signs ng breast cancer. Yung balat din po ng suso, pwede din may pagbabago yun. Pwedeng mas nangangapal yung balat, namumula. Maaari din pong nagbago yung hugis ng suso mo.
So, yun po yung mga pangkaraniwan po ng mga simptomas ng breast cancer. So, paano po ba natin malalaman kung meron tayong breast cancer? Mahalaga sa bahay pa lang, ma-recognize na natin. Kaya nga tayo awareness. So, ang recommended natin is mag-self breast exam. O kaya, ibig sabihin, ikaw mismo ang mag-examine sa sarili mo kung may senyalis ka ng breast cancer. So, bakit ito ginagawa? Kasi sabi nga natin kanina, nagagamot ang breast cancer. So, mahalagang matukoy natin agad para maagapan natin siya. Ang recommendation natin sa self-breast exam, lalo na sa mga babaeng niraregla pa, ay gawin ito 1 linggo matapos ang regla. Sapagkat bago yung regla natin or during menstruation, medyo sensitive pa yung breast natin. So, masakit pa siyang kapkain. So, 1 week after regla, self-breast exam tayo. Ugaliin na gawin siya buwan-buwan para po maging familiar tayo doon sa itsura at pakiramdam ng ating breast. Para naman sa mga hindi niregla, gaya po ng mga lalaki at saka yung mga nag-menopause na, gawin pa rin siyang regular every month. Ano pa yung steps natin ng self-breast exam? So, syempre, una, inspection muna. So, gawin ito sa harap ng salamin kasi tayo nga yung mag-i-inspect sa sarili natin. So, wala tayong net, wala din bra. So, ideal to kapag maliligo, pagkatapos maligo, or during. Inspection muna, meron tayong 4 na positions na recommendation. So, nakikita po ninyo sa screen nyo, yung unang position, yung normal lang. So, nakatayo ka lang. Ang mga pagmamasdan mo sa breast mo is kung may bago bang itsura yung skin, may namumula ba, meron bang pagbabago doon sa utong, meron bang obvious na nakabukol, nagbago yung shape ng breast mo. So, yun yung mga ino-observe natin. So, una, yung normal lang na nakatayo. Pangalawa is yung hawak ka doon, nakapatong yung mga kamay mo doon sa balakang. Pangatlo is yung nakatas yung mga kamay natin. Tapos, yung pang-apat is yung medyo nakayuko. I-observe natin yung mga sinabi ko kanina kung may mga pagbabago ba. So, malalaman natin kung may pagbabago kung buwan-buwan natin siyang ginagawa. Yung pangalawang step naman po is yung tinatawag nating palpation or yung pagkapa. So, gagawin po natin ito ng nakatayo, nakahiga din. So, una, pag nakatayo, gamitin po natin yung 4 na daliri natin para kapain yung breast natin. So, yung isang kamay, ang kakapain niya is yung kabilang suso po. Tapos, nakataas po yung isang kamay natin. Ang suggested po natin na paraan ng pag-examine is yung circular motion. So, magsimula po tayo sa gitna, doon sa may utong, tapos ikot, nakakapain natin, didiinan natin, kasi syempre kailangan din maramdaman doon sa loob kung meron tayong makakapang bukol. Isama na rin po natin sa pagkapa yung kilikili, kasi sabi ko nga pwedeng bukol sa kilikili pero walang bukol sa suso. At maaari din po natin na i-press yung nipple para makita natin kung merong lalabas na discharge. Ganon din po sa kabilang breast. Pag nakahiga naman, parang ganon din po yung position, nakataas yung isang kamay, nasa ilalim ng ulo. Tapos, pababa at pataas naman yung pagpalpate or pagkapa natin. So, kailan tayo magpapatingin sa doktor? Unahin mo natin yung mga alituntunin para sa self-breast examination. So, alituntunin, recommended natin at 20 years old, magsimula na tayong mag-self-breast exam para mas maging familiar po tayo doon sa breast natin. Sa mga high-risk individuals nga na tinatawag natin, yung mga may history ng breast cancer or may yung magulang niya, yung nanay niya nagkaroon ng breast cancer mutation, the gene positive, 18 years old, nire-recommend na natin na mag-self-breast exam. So, mag-self-breast exam, gawin to buwan-buwan para maging familiar tayo. Around 30 years old, magpa-check up po tayo para ma-clinical breast exam. Ibig sabihin, ang gagawa ng breast exam po ay yung doktor. At around 40 years old po, yun po yung recommendation natin na screening mammogram for breast cancer. So, kahit wala kang kakapangbukol, pupunta ka sa ospital para magpa-mammogram screening para makita natin kung meron tayong bukol na hindi pala nakakapa. At ano po yung kailan tayo dapat magpakonsulta na? So,
Pagka may nakita kang pagbabago dun sa self-breast exam mo, bago ito sa buwan na 'to, may bagong hugis ng suso mo, may nakapakang bukol, may discharge ka, wala naman dati, magpa-check-up ka na agad sa doktor para ma-investigate na po natin. So, ano ba yung mammogram? So, X-ray po siya ng suso na makikita natin kung may bukol doon na may characteristic na cancer ba to or benign na tinatawag natin or hindi cancer. Kasi maaari din po na meron tayong bukol sa suso pero hindi naman siya cancer. So, meron pong description doon sa mammogram. Sa breast ultrasound, kung hindi available yung mammogram, may description po siya na ito mukha siyang cancer, i-recommend ko na i-biopsy, or pwede naman na hindi siya mukhang cancer, i-monitor lang po natin. Andito na po tayo sa mga maling akala tungkol sa breast cancer. Yung pinakauna, nasabi natin kanina, yung mga babae lang ang nagkakaroon ng breast cancer. So ngayon, alam na po natin, hindi lang babae ang nagkakaroon ng breast cancer, pati lalaki din. Pero mas konti. Actually, 1 out of 1,000 po yan, hindi 100. So 1 out of 1,000, isang lalaki ang nagkakaroon po ng breast cancer. Pangalawa, lahat ng bukol sa suso ay cancer. Alam natin po na hindi totoo yan. Sabi ko nga kanina, pwede pong may ibang rason kung ano yung bukol na yon. Pwedeng fibroadenoma na tinatawag. Pwede din naman pong nana, pigsa. So, hindi po yun cancer. Yung pangatlo at saka pang-apat, common yun na sinasabi nila pagsuot daw ng bra or yung paggamit po ng mga deodorant, antiperspirant sa kilikili, maaari daw itong magdulot ng breast cancer. Until now, wala pa naman pong studies na nagpapatunay na itong mga bagay na to ay nagdudulot ng breast cancer. Pag nabunggo daw po at natamaan yung suso, pwede daw po na yung bukol maging breast cancer. Hindi din po totoo yun. Hindi po nanggagaling sa trauma yung pagkakaroon ng breast cancer. Maaaring nung time na nabunggo ka, doon mo lang napansin na may bukol kasi nakapa mo, yun yung start na nagkaroon ka ng breast cancer. Pero hindi dahil sa pagkakabunggo. Okay. Ano pa yung ibang maling akala? Nagagamot ang breast cancer ng herbal na gamot at dietary supplements. So unfortunately, up to this time, wala pa po tayong napapatunayan na herbal medications or dietary supplements na nakakagamot ng breast cancer or kahit na anong cancer po. So kung meron man, hindi pa siya napapatunayan, kaya hindi pa po yun yung recommendation natin na gamot. So, nakakahawa ang breast cancer. Hindi po yun totoo. Hindi siya nakakahawa, pero pwede kang pamana ng risk factor. Sabi natin kanina, kung may family history ka ng breast cancer, pwede kang magkaroon ng breast cancer din. At mamamatay ka kapag nagkaroon ka ng breast cancer. Hindi din po yun totoo. So, hindi death sentence ang breast cancer. Kaya nga natin ginagawa lahat ng ito kasi gusto natin, maaga nating malaman kung may cancer tayo para maagapan natin. So, curable po siya sa early stages. So, paano maiiwasan ng breast cancer? So, important din po natin na malaman. So, sabi natin yung mga modifiable risk factors kanina, yun yung mga pwede tayong gawin. So, iwasan natin ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kung hindi naman kailangan or may ibang paraan para hindi ka mag-oral contraceptive pills, para maiwasan natin tumaas risk factor, mas maganda. Panatilihin natin na tama ang timbang natin. So, mag-exercise po tayo para hindi tayo maging obese or overweight. At mag-breastfeeding. Kasi ang breastfeeding hindi lang po advantageous or healthy para sa baby, kundi healthy din po para po sa mother kasi napapalitan yung breast tissue pag nagbe-breastfeeding siya. So, yung mga old na breast cells, natatanggal siya, napapalitan ng bago, lesser yung chance niya na may tumubong breast cancer. So, andito na po tayo sa end ng ating ng lecture. Ano naman po ang ginagawa ng gobyerno natin, ng DOH para sa breast cancer? So, ito po, meron tayong Breast Cancer Awareness Month. Hindi lang po October actually. All year round, meron tayong breast cancer awareness po. Meron tayong mga NGO din po na nagle-lecture tungkol sa breast cancer awareness. Meron tayong tinatawag na PhilHealth Z-Benefit Package. So, para sa mga meron ng breast cancer, wag po tayong mag-alala kasi meron po tayong assistance para sa pagpapagamot. So, sinasaklaw nito yung surgery,
yung chemotherapy at radiotherapy kapag kinakailangan, at saka yung hormone therapy kung kinakailangan. So wag po tayong mag-alala. Meron po tayong DOH Cancer Assistance Fund. Meron po tayong Malasakit Center, DSWD at LGU na handang tumulong po sa mga pasyenteng may breast cancer para makapagpagamot po sila ng correct. So, yun lamang po, ang maagang pagtuklas, buhay ay nailigtas. Early detection saves lives. Thank you po. Ayan, thank you very much, Dr. Casino. So, mula po sa ating mga manonood, meron po tayong mga nakuhang mga katanungan regarding po sa inyong presentation kanina. Doc, ito po, kasi marami na tayong mga vaccine preventable diseases. Yes. So, meron pong nagtatanong, may bakuna po ba para maiwasan ang breast cancer? So, unfortunately, wala pa, no? So, yung isa dun sa mga vaccine preventable diseases is yung cervical cancer. So, meron tayong cervical cancer vaccine. Pero sa breast cancer, wala pa. Kaya meron pa rin tayo itong awareness para nakapa mo agad, pa-check ka agad. Yan. Pangalawang tanong natin, Doc, mula naman kay Ma'am Krisha Munar. Doc, di ba usually may mga treatment na binibigay? May chemotherapy, may Radiation. yes, radiation. So, different therapies na binibigay. And sometimes, nadi-declare ang patient, and actually most of the times, yung patient natin, na-clear na sila from cancer. In that case, Doc, may chance po ba na bumalik pa yung cancer? Yes. Meron tayong tinatawag na surveillance. So, after mo ma-diagnose ng breast cancer, tapos magamot sa breast cancer, early breast cancer po ha, so stage 1 to 3, may tinatawag tayong surveillance for 5 years. So, intensive surveillance yun para makita natin, kasi yung 5 years na yun, yun yung mataas yung chances na maulit po yung breast cancer kahit nagamot na siya. So, very important po yung follow-up doon. And beyond 5 years, continuous po yung follow-up natin, pero lesser na pero mas mahaba na yung agwat niya. So, yung 5 years yun yung intensive na monitoring natin. Alright, Ang after chance na maulit after ng treatment po. Mula naman po kay Ma'am Jane Ordonio, possible rin po ba na magka-breast cancer kahit wala naman pong naramdaman na bukol sa suso? Yes, possible po. Sabi nga po natin, pwedeng bukol lang sa kilikili, pwedeng ang pagbabago lang sa balat ng suso, pwedeng lumubog yung nipple mo pero wala kang nakakita na bukol. Pwede po yun. Kaya pag may nakita kayong pagbabago, kahit walang nakapang bukol, magpatingin. Okay. Dok, balik tayo doon sa sa preventive measures ng breast cancer. During the screening, meron po tayong, may mammogram Or breast ultrasound. or ultrasound. Ito ang pinaka-effective na way para mas makita kung may cancer, yung ultrasound or yung mammogram. Actually, yung recommendation natin kasi mas nakikita po niya yung suso natin. So, screening mammogram, yun yung recommendation. Pero alam naman natin na marami pa talaga tayong areas dito sa Pilipinas na hindi available yung mammogram. So, breast ultrasound po is okay din naman, recommended din naman siya at screening for breast cancer. So, sa IDRMC, Doc, is this available, yung ultrasound and mammogram, at may bayad po ba o libre po? Meron tayong breast ultrasound. I think on the way na po yung mammogram natin. Syempre, alam naman natin dito sa government hospital, libre siya. Lalo na kapag wala talaga yung pasyente natin. Sabi ko nga, meron po tayong mga assistants dito sa IDRMC para maging libre po. Para hindi na isipin ng pasyente. Okay. May schedule po ba kung kailan sila pwedeng magpa-ultrasound ng kanilang suso? Nagpapa-schedule po. So, maaari po silang pumunta dun sa ultrasound, sa radiology department po natin. Ini-schedule po nila yun. Oh, okay. Sige po. Mula naman kay Ma'am Michelle Arcigono, kapag may nakapapo ako na bukol sa aking suso, breast cancer na po ba ito o hindi? At paano po siya makakasiguro kung breast cancer? Hindi siya automatically breast cancer. Sabi nga natin, pwede po siya maging benign or non-cancerous. Malalaman lang po yun based on the characteristic post-ultrasound or mammogram. Meron silang sinasabi
or kapag suspicious siya by ultrasound or mammogram, biopsy po. So, yun lang definitely makakapagsabi ng breast cancer. Mula naman po kay Sir Honorio Rivera. Yan. May breast cancer kasi ang nanay niya. So ano ang chance ng mga anak or apo or maybe pamangkin pa ba? Kung gaano kalawak yung probability na magkaroon din sila ng breast cancer. So, sabi natin kanina, kung may family history, medyo mas mataas risk mo magkaroon ng breast cancer. All the more kung yung mother nila ay positive sa breast cancer mutation, breast cancer gene mutation. So, may testing po na ginagawa doon. Kapag positive po siya sa breast cancer gene mutation, mas mataas yung risk nila, which is 40 to 85% chance of having breast cancer. Pero hindi yun 100%. So, kapag ganun po, ang advice po natin is intensive yung monitoring. So, kung ang mammogram po, recommendation natin dyan is every 2 years. Sa hindi high risk, sa high risk po yan is every year. Breast ultrasound na every 6 months. Usually at what age magsisimula, Doc? Lalo na kung high risk. 18 years old, sinasabi natin, mag-self-breast exam na sila. At 25 years old, clinical breast exam. And pwede na talaga silang magpa-screening mammogram at that time kung high risk talaga sila. Okay, so hopefully, malapit na magkaroon tayo ng mammogram Yes. sa IDRLC. Mula naman po kay Ma'am Ashley Ramora, Doc, ang injectable contraceptive po ba ay nagdudulot din ng breast cancer? So, yung hormones, so basta may estrogen, yung natin, yung contraception natin, yun yung nagpapataas ng risk natin ng breast cancer. Kasi siyang nag-stimulate ng paglaki ng breast cells, si estrogen. So, lahat ng mga pills and injectables na mayroong estrogen, yun po yung May nagtanong po kanina sa akin, Doc, na na-receive ko yung message. Kapag daw po, sa family members naman, nung may breast cancer, ano naman po ang pwede ninyong ipayo sa kanila kung paano nila aalagaan yung kanilang family na let's say for example ongoing yung treatment ng kanyang breast cancer. Okay. So, very important is syempre number 1 yung presence and support natin sa kanila kasi being diagnosed with breast cancer itself is depressing somehow sa simula. Pero once naman po na ma-discuss natin na meron naman po tayong gamot, posibleng magamot siya lalo na kapag early stage siya. Ang tawag to, relief na po 'yon somehow. So, ang mga suggestion po natin is syempre kapag may sugat, tulungan po silang maglinis ng sugat, panatilihin na malinis yung sugat lagi. Tapos, dapat hindi din sila na-expose sa mga ibang sakit sa labas kasi sila yung nag-aalaga doon sa relative nila. Kasi mga pasyente natin na breast cancer na nagki-chemotherapy, madali po silang mahawa sa kahit na anong infection, simpleng ubo or sipon lang. So, kung tayo na nag-aalaga sa nanay natin na may breast cancer, lagi tayo nasa labas, exposed tayo, pwede nating dalhin yung sakit sa kanila. Tapos, syempre, yung mga pagkain na masustansya, yun po yung i-provide natin sa kanila. Okay. Wala naman kay Ma'am Glenda Pajarillo. How many % po ang statistical report natin na we are getting cancer through family history? Usually po ba namamana talaga ang breast cancer? Okay. Actually, mas mataas po yung statistics ng mga nagkaka-breast cancer na sporadic. Ibig sabihin, hindi siya namana. So, around 1 to 10% lang po yung breast cancer na namamana. So, majority is sporadic or hindi siya namana. At saka hindi ibig sabihin na kapag may relative ka nagka-breast cancer ka, ay 100% magkakaroon ka ng breast cancer. Hindi po. Mas mataas lang yung risk natin na magkaroon from the general population. Okay, but it's 1 to 10% lang kapag Ang genetic genetic po. kasama. Opo. Okay. Doc, ito naman po, mula kay Ma'am Liera Marie Gapasin, safe po ba na mag-breastfeed ang may breast cancer? Hindi. Kasi, in the first place, kailangan mag-treatment na yung patient kapag may breast cancer siya. So, kung nagbibigay tayo ng chemotherapy, hindi po siya safe na magpasusupo tayo habang naggagamutan po tayo para sa breast cancer.
Okay. Wala naman kay Ma'am Christine de la Vega. Doc, totoo po ba na matatanda po usually ang nagkakaroon ng breast cancer? Hindi din kasi kapagka, may risk factor ka na mataas, mas maaga ka, maaari kang mas maagang magkaroon ng breast cancer, pero tumataas yung risk mo na magkaroon ng breast cancer 'pag tumatanda. Hindi lang breast or other types of cancer din po. Kasi tumatanda na din po yung cells natin. So mas prone na po siya into to developing cancer. So could we say that age is one factor na pwedeng magka-cancer or breast cancer particularly Yes po. ang sa babae? Ang breast cancer is only for women? No, it's also for men. Meron po tayo 1 out of 1,000 people diagnosed with breast cancer ay lalaki. So, para din po sa lalaki itong lecture natin. Okay. So Doc, ang inyong pong mensahe sa ating mga tagapanood? Sana po may natutunan tayo dito sa lecture natin, maiksing lecture sa breast cancer. At sana mai-share po natin ito sa mga kakilala po natin para maging aware tayo. Kasi natutunan po natin ngayong araw na pag maaga nating natuklasan yung breast cancer, ay maaagapan po natin. Breast cancer is curable sa early stages po. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Casino. So at this point, we'd like to present your certificate of certificate of appreciation awarded to Dr. Marie Angeline Ganiban Casino for sharing her knowledge and expertise as our resource speaker during the Ilocos Center for Health Development Town Hall meeting, given this 22nd of October in the year of our Lord 2025, signed by our Regional Director, Paula Paz M. Sibiong. Dr. Casino, salamat po hanggang sa muli. Yan, sa ulitin po. Thank you. Karamihan po sa atin ay busy sa pang-araw-araw na trabaho at gawain. Mahalaga na komportable at nakakakilos tayo ng maayos na walang iniindang sakit sa buto o di kaya sa ating joints o kasukasuan. Sa panahon ngayon, hindi lamang mga senior citizens ang nakakaranas ng ganitong pananakit ng buto o kasukasuan, kundi pati na rin yung mga nasa mas bata pang edad. Ano nga ba ang mga sakit sa buto at joints o kasukasuan? At paano natin ito maiiwasan o malunasan? Kasama natin ang ating Medical Officer 4 mula po Ilocos Training and Regional Medical Center, Dr. Paul Adrian Lu. Doc, good morning po. Hello, magandang umaga po. I-ayusin ko lang po yung slide share bago po magsimula. Magandang umaga po. Ako ay naantasan na bigyan ng lecture po kayo tungkol sa bone and joint disease. Ang napili ko pong topic is osteoporosis dahil ito ay isa sa mga sakit na hindi masyado napapansin ng ating mga kasama or mga pasyente until na nagkaroon na ng komplikasyon. Mamaya pag-usapan natin yung mga komplikasyon ng osteoporosis. Usually, ang osteoporosis ay sakit ng mga matatanda na napapansin natin na habang tumatagal ay sila unti-unti bumabagal kumilos, nagiging kuba, at parang lumalambot ng kanilang buto na maya-maya ay magko-complain sila ang masakit yung kasukasuhan or yung katawan. Dahil dito, ang rason dito ay ang buto nila ay numinipis na. Mostly ng pinaka reason ng osteoporosis, pagninipis ng buto. So, kung titignan mo, yung mga pasyente talaga na lumalapit sa amin na nagsasabi na sumasakit yung katawan nila, pero hindi naman na aksidente or hindi naman nagkaroon ng ibang sakit. Pero tuturo nila yung mga iba-ibang parte ng katawan nila na masasakit. Pag papansinin namin, nakikita namin yung pasyente, kumukuba, mabagal kumilos, unang-unang iisipin namin ay maaari nagkakaroon na rin to ng panghihina sa buto, pagninipis. Mas lalo na pag ito ay kababaihan or nasa medyo matandang edad na. So tingnan nyo, kung makikita nyo sa x-ray, ang
pag kinumpara mo doon sa dalawa, yung sa kaliwang parte po ng screen nyo, makikita nyo ito ay buto ng isang kababata. Compared nyo naman sa buto na nakikita nyo sa kanan ng screen nyo ay medyo numinipis na. Mas less yung pagpuputi niya, mas manipis yung mga walls ng buto niya. Ito ay mga sign ng osteoporosis sa X-ray. Nakikita na recognize namin to agad kadalasan, no? Ngayon pag sinabi namin pag ninipis ng buto, literal siya numinipis. Ito yung itsura ng buto sa microscope. Kung tingnan mo doon sa kaliwang screen is makakapal yung mga makakapal yung bali foundation ng buto. Sa kanan ay pag nagka-osteoporosis na yung pasyente, makita mong numinipis na sila talaga. So, paano ba nagkakaroon ng osteoporosis ang pasyente o ang ating mga kasama, ang kababayan or kasama? So, isipin natin ang buto natin ay imbis na sila lang ang taga-support ng katawan para tayo makatayo or makapaglakad, may function rin sila na sila rin ang nagiging taguan or nag-collect ng mga minerals ng ating katawan. So doon nanggagaling yung mga calcium, doon nanggagaling yung magnesium, potassium. Diyan tinatago most of it ng ating katawan. Ngayon, binabalanse yan ng katawan natin, kumukuha sila diyan ng mineral, at the same time, dinadagdagan nila. Habang nasa batang edad tayo, balanse itong pagkuha at pagbalik ng katawan natin ng mineral sa ating mga buto. Ngunit pag habang tumatanda tayo, mapapansin natin, numinipis yung buto dahil mas malakas na tayo kumuha ng mineral din sa ating mga buto instead na nadadagdagan. So, numinipis na talaga ang ating mga buto dyan. Kaya doon tayo nagkakaroon ng osteoporosis. Ngayon, pag nagka-osteoporosis tayo, doon na lumalabas yung mga komplikasyon na mabilis mabalian yung pasyente, nagiging kuba na, at may mga times na sumasakit-sakit na yung mga parte ng katawan nila. But ang tandaan natin lagi, ang osteoporosis ay tinatawag rin natin na silent disease kasi usually hindi to napapansin ng pasyente hanggang nagkaroon ng mga sinabing komplikasyon. Sino ba madalas nagkakaroon ng osteoporosis? Actually, halos lahat ng tao pwede magkaroon ng osteoporosis. No? Mas mataas lang ang tsansa ng mga kababaihan na magkaroon ng osteoporosis dahil pag sila ay nagkaroon ng menopause or tumigil ng kanilang cycle sa pagreregla, or dahil sila rin ay nagbe-breastfeed at ito ay nagre-require ng mas mataas na requirement ng calcium. Pwede rin sa history ng pamilya, kung madalas sila nagkakaroon ng osteoporosis, pwede rin to mamana. Pero ang importante sa pag-uusap ng osteoporosis ay yung mga risk factor na na pwede natin baguhin. So pwede sa lifestyle natin, inactivity, pag naninigarilyo, pag malakas uminom, pag may mga gamot na nakakos ng osteoporosis, at saka kung mababa yung pag-inom ng calcium at vitamin D, at pwede pag malnourished ang tao or mababa ang kanyang timbang. So yun yung mga risk factors na pwede natin baguhin at pwede makapag-iwas ng pagkakaroon ng osteoporosis. Doon natin pag-usapan palalo itong mga risk factors, explain ko na muna kung paano namin mga doktor ni-screen ng osteoporosis. So usually pag ang pasyente lumapit sa amin at nagpakita ng mga sintomas ng osteoporosis, unang ginagamit namin ay itong fracture risk assessment tool. Kino-compute to at saka pwede ito ma-access sa internet na parang questionnaire lang na kailangan sagutan at bibigyan kami ng sagot na magsasabi na mataas ang chance nyo na mabalian dahil sa osteoporosis. Ang kasunod nito, ang DEXA scan, ang tinatawag na dual energy X-ray absorptiometry. Ito ang makakapagsabi talaga if ang buto ay manipis na. No? Makikita niyo yung example niyan sa baba ng yung screen, ang mga resulta ng mga test na yan. So, if na-diagnose ka ng osteoporosis, ano ba kailangan gawin?
So sabihin natin lumapit na ang pasyente sa amin, tapos na-diagnose na siya, nagawa yung mga test na patunayan na may osteoporosis, anong kailangan gawin? So dalawa yung approach namin dyan. Una, medical, which is pinakaunang paraan dapat. Pangalawa, surgical, kung nagkaroon ng komplikasyon ng pagbabali. No? So pag-usapan natin ng medical, una, ang gagawin natin sa medical is kailangan ma-establish natin na may osteoporosis ang pasyente. Kung ang buto niya ay mahina na or manipis, lumabas sa mga test, doon tayo magsisimula ng mga gamutan pangpatigas ng buto. So makikita mo doon sa right side ng screen nyo, yung mga iba-ibang klaseng gamot na pampatigas ng buto at yung mga kadalasan na presyo nila. So may mga iba-ibang klaseng gamot at saka iba-ibang paraan ng pagbigay, at ang importante dito ay pakinggan nyo ang inyong doktor na maigi at sundin ang kanilang payo kung paano to inumin. Kasi hindi ito yung basta-basta ang mga gamot na inumin mo lang araw-araw ng basta-basta, no? So importante is pumunta talaga kayo sa doktor at makunin ang kanilang payo. So, ang mga presyo nila is nandyan, nakuha to sa DOH na kanilang pag-aaral. At yan yung mga makukuha ang presyo. Ngayon, pag surgical naman sinabi, ginagamit lang namin ang surgical sa osteoporosis is kung nagkaroon ng komplikasyon ng pagbabali. Ano ba madalas nababalian sa mga pasyente na may osteoporosis? So, sa bewang, sa wrist, at saka sa buto sa likod, yung spine. Sila yung madalas na nagkakaroon ng bali sa likod, ay ng bali sa katawan, no? Kung itong mga pasyente na to nagpresenta sa amin ng mga ganitong bali, nagpaplano na kami ng surgery. Except yung bali sa wrist, no? Yung sa kamay, kung baga, yan yung pinakamadalas na bali ng mga pasyente, masyadong sa mga matatandang pasyente. Kasi pag sila nahuhulog, ginagamit nila pang salo. Pag nasalo naman nila, yan yung mababali. Ang masasabi ko lang dyan is, ang maganda dyan is, pag nabalian ng ating mga pasyente dyan, hindi na namin kinakailangan operahan. Sinesementohan lang namin yan. At after mga 6 weeks, tinatanggal na namin yung semento at hindi na kailangan operahan, no? Ang mas maganda lang is pag nabalian, dalhin agad sa pinakamalapit na doktor at mas lalo nang wag ipahilot kasi ito ay pwede lumala pa. Para sa hip fracture, ito ay madalas kailangan talaga operahan, no? Kasi as much as possible, pag matatanda ang pasyente or nasa late na edad na, mas maganda is nakakapaglakad sila agad. Hindi maganda sa kanilang katawan if na matagal silang nakahiga kasi magkakaroon silang komplikasyon ng pneumonia, sugat sa likod, at yun ang pwede ikadelikado nila, no? Sa spine fracture is usually tahimik lang to unless na mapapansin natin yung pasyente na kumukuba na po unti-unti. Tapos doon magsasabi na siya, masakit yung likod, at pag pinakita sa x-ray, makikita natin is napipisat na pala talaga yung mga buto niya sa likod. Ito yung mga example ng mga x-ray ng mga nabalian na pasyente ng mga osteoporosis. Kung mapapansin mo, mga buto nila maninipis na at nabali na po. So, ang madalas na inooperahan dito, ang pinaka nasa kaliwang, kaliwang screen yung sa bewang po. Ito po ay yung femoral neck fracture na kumbaga tinatawag. So, sa mga ganitong pasyente, pinapalitan na talaga namin yung kanilang buto sa implant para sila makalakad po agad. Yan po yung example ng pag-opera sa isang pasyente na may osteoporosis. So balikan natin yung risk factors, which is ito po dapat talaga ang yung maintindihan ng ating mga kasama dito ngayon. Ang osteoporosis is kailangan talaga maiwasan. Ang pinakaayaw natin is tinitreat na natin sila kasi ibig sabihin nagkaroon na yung pasyente. So paano ba natin i-prevent ito? Unang step lagi is identify ang risk factors. Risk factors na kaya natin baguhin, which is yung mga binanggit ko kanina. Inactive lifestyle, mababang timbang, naninigarilyo, heavy drinking, at saka medications, at saka hindi pag-inom ng supplements ng calcium at saka vitamin D. No?
So active lifestyle, ano bang gusto ko ano bang gusto ko pagawa pag sinabi ko active lifestyle? Hindi ko naman natin kailangan mag-gym ng sobrang napakabigat na mga timbang. Ang kailangan lang natin gawin is gamitin ang ating katawan sa everyday. May mga simple exercises na pwede natin gawin, yung extension ng ating bewang, pag-squat galing sa upuan, at saka paggawa ng mga bridging exercises para palakasin yung core natin. Or kahit mag-zumba lang tayo or maglakad-lakad sa labas araw-araw, ay sapat na. Bakit ba kasi kailangan active lifestyle sa osteoporosis ay sa pag-prevent ng osteoporosis? Ito kasi ito ang pinakamadaling paraan para sabihin natin sa katawan natin na kailangan natin ang buto natin. Ang katawan kasi natin ay pinapalakas lang ang mga parte ng katawan natin na ginagamit lang. So pag hindi mo ginamit ang iyong buto, ibig sabihin lagi ka lang nakaupo, lagi nakahiga ang pasyente, kumihina talaga yung buto kasi ang nasa isip ng katawan ay hindi na niya kailangan to, kaya hindi na niya bibigyan ng pansin. Ngunit pag ginamit yung itong parte ng katawan or ginamit yung buto sa pakakalakad, sa kaka-exercise, bibigyan to ng pansin ng katawan at papatigasin pa lalo. Magiging protection pa to ng pasyente sa mga maaaring pwedeng cause ng bali niya. Low BMI. Ngayon, pag sobrang payat naman ng pasyente, pwede to kasi related sa nutritional intake nila, which is mababa ang nutrition nila. Pag mababa ang nutrition nila, yun, hindi nakakuha ng calcium ang kanyang katawan, ng vitamin D, kulang sa katawan. At ngayon, pag sobrang payat ng katawan sobrang payat ng katawan ng pasyente, yung buto niya is hindi nakakaramdam ng bigat at humihina na rin siya. Kaya ngayon, nagiging prone sa osteoporosis rin ang mga pasyente na magpapayat. At mas prone rin sila mabalian. So, importante natin pataasin din ang timbang sa magandang paraan. Ano ba ibig ko sabihin sa magandang paraan? Alam naman natin kadalasan kung ano mga yon, so iwasan lang natin ang mga matatabang pagkain. At the same time, punta tayo sa mga pagkain na matataas sa mga vitamins, sa mga complex sugar na diet, sa mga dairy products, vegetables, fruits, yun, at saka isda, yung mga pagkain na yun, pag ating sinasama sa diet, lumalakas ang katawan natin, lahat. Maiwasan pa natin yung ibang sakit na pwede maaaring maging dulot ng komplikasyon ng katawan. Ngayon, ang paninigarilyo ay isa sa mga bisyo na tituturing pinakamalala sa aming profesyon sa orthopedics. Bakit? Ang paninigarilyo ay isa sa mga dahilan ay isang pinaka-significant dahilan sa paghihina ng buto. Mistula sa paggaling ng buto, sa paglaki ng buto, at sa pag-prevent niya ng osteoporosis. Pinapahina niya kasi ang buto, tinatanggal niya yung mga mineral doon sa buto, at pinapanipis niya. Ang maganda talaga dito is maitigil ang paninigarilyo. Pero naiintindihan ko naman na medyo na mahirap talaga to sa mga ibang kababayan natin na nasanay na sa paninigarilyo. So ang ating DOH rin is nakapagawa rin ng mga programa para matulungan yung mga pasyente tumigil sa paninigarilyo. Itong nakikita niyo sa screen, pwede niyo to tawagan or kahit i-search lang man sa Facebook. At pwede mo pag natawagan mo sila, bibigyan ko yun ng coach para itigil ang paninigarilyo. No? Mas kailangan desidido rin talaga ang pasyente sa pagtigil ng paninigarilyo kasi wala talaga itong magandang idudulot sa katawan or sa surroundings ng pasyente. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nadadamay sa paninigarilyo, pati ang mga kasama niyo sa bahay, pati ang mga inyong kaibigan, lahat ay madidelikado dahil dito sa bisyo na to. Ang panginginom, sorry, may typo lang, yung 3.5 sticks per day, ibig sabihin niya is 3.5 units per day, no? Ibig sabihin, ang 3.5 units per day ng alak is nakakadelikado sa buto. Ano ba yung units na sinasabi natin? Isang bote ng beer, mabibilang yan sa 1.5 or 2
or 2.0 unit na yon. So pagkatapos, so dalawang bote ng beer bawat araw is medyo hindi na maganda sa ating mga buto, no? So mas maganda bawasan. Again, yung mga iba na nasanay na sa pag-iinom ng alak, medyo mahirapan din sa pagtigil, may mga rehabilitation center pa rin tayo na pwede lapitan na para matulungan tayo sa pagtigil nito, no? Etong Bridges, ang example nito, yung Bridges of Hope Drug, Gambling and Alcohol Rehabilitation Center ay isang private sector na nagpo-provide ng cessation ng pag-inom ng alak or pagtigil ng alak. May charity branch rin sila na pwede makatulong sa mga tao na na medyo kinukulang sa budget sa pag-apply sa mga ganitong rehabilitation center. Maaari sila kontakin lang din, no? Ngayon sa gamot, may mga pasyente kasi tayo na may mga gamot na iniinom para sa ibang sakit nila. Katulad ng sa sakit para sa epilepsy, sa sakit sa tiyan, sa thyroid. Etong mga gamot na to is kilala mga to sa pagnipis ng buto. Ngayon, hindi ko naman pwede sabihin na itigil lahat ng gamot na to kasi kakailanganin nito ng katawan. But ang maganda is pag uminom ka nitong gamot na to, pwede nyo rin konsultahin yung doktor nyo, inform nyo sila na, Doc, na nakakaramdam ako ng simptomas ng osteoporosis or nagkakuba na ako. Maaari ko ba magawa ng paraan para mabago ko yung mga gamot na iniinom ko para maiwasan ko yung paglala ng aking osteoporosis. So, itong pag-inom ng gamot is maganda, is maplano to kasamang yung doktor. No? So, supplementation, ano ba supplementation? Isa sa pinakamadaling paraan para maiwasan ang osteoporosis is yung pag-inom ng vitamin D at saka calcium. No, itong nakikita nyo is galing sa guideline ng DOH mismo, ang yung mga requirements ng vitamin D at saka calcium. So, makikita mo by age, nag-iiba siya. So, patanda ng patanda, pataas ng pataas. Kasi nga, tandaan natin, after 25 years old na edad, bumababa na yung pagkatigas ng ating buto. So, numinipis na siya after niyang edad na yan. Pinakamatigas na abuti ng buto natin is 25 years old. After niya, ninipis at ninipis na. So, kakailanganin natin uminom ng gamot para suportahan or maiwasan yung tuluyan na pagnipis ng buto. No? Meron rin mga special conditions na kailangan natin i-take note na para taasan ng calcium requirement per day. Isa yan sa pagbubuntis, pag-breastfeed, post-menopausal na, at kung nabalian yung pasyente. Dito talaga dumodoble yung mga requirement natin ng calcium kasi kailangan ng ating katawan ng suporta para sa mga ganitong kondisyon. So all in all, in summary lang mostly ng osteoporosis, is ito yung sakit na, tahimik na sakit until na magkaroon ng komplikasyon, katulad ng pagka-fracture, no? Pagkabali. So ang maganda dito is prevention talaga kaysa treatment. So dapat ma-identify na natin yung mga risk factors na pwede mag-cause sa ating katawan ng osteoporosis at ito yung matigil na habang maaga pa. Dapat i-maintain ang active lifestyle, wag tayo tumigil na hindi gumalaw-galaw. As much as possible, kung may mga activities tayo na pwede gawin natin, wag tayong matakot. At healthy diet, masala na hindi lang sa osteoporosis, para sa ibang sakit na pwede may dulot ng masamang diet, no? Pag masama kasi ang diet, pwede kang magkaroon ng ibang sakit na pwede mag-cause sa'yo na pagbaba ng activity or ng lifestyle, which may cause na magkaroon kayo ng osteoporosis. At lastly, huwag kayong matakot na magkonsulta ng iyong doktor anytime na may kakaiba kayong nararamdaman. Mas maganda na maagapan ng maaga bago ito magkaroon na magpakita ng may komplikasyon. No? So, yun lang ang aking lecture about osteoporosis. Para sa inyong kaalaman, prevention talaga ay importante over sa treatment ng itong sakit. No? Salamat po. Maraming salamat, Dr. Lou.
At ngayon po, marami tayong mga katanungan mula sa ating mga tagapanood. Simulan na po natin, Doc, mula po kay Sir Anton Rivera. Doc, paano po malalaman kung ang bone pain ay normal part of aging or osteoporosis na po ito? Magandang tanong po yan. Ito, actually, kaya doon sa maaalala niyo doon sa summary na sinabi ko, wag po kayo matakot na tumingin agad sa doktor kung may nararamdaman po kayo. Bakit? Kasi ang bone pain is maraming pwede maging dahilan yan. Pwede nga ang osteoporosis, isa yan, but pwede yan, may mga ibang variant niya na pwede mas malala na simptomas. Katulad, isa pwede may infection, yung parte ng katawan na yun. Yung pangalawa is, sana naman is hindi magyari ka, pero pwede rin maging kasi nagpaninimula ng cancer din yun. So ang bone pain talaga is importante na hindi walang balian at ipakita agad. Mas lalo na kunyari bone pain na may lagnat kasama, bone pain na sa gabi lumalala. Yung mga ganyan na bone pain yan talaga mas mainam na pakita agad yan. Kasi ibig sabihin maaari may ibang rason yon other than osteoporosis. Thank you, Doc. Mula naman kay Mr. Honorio Rivera, mayroon po bang screening for osteoporosis? Totoo po bang ang pag-inom ng gatas ay makaka-prevent po nito? Yes po. Yung screening po, napakita ko rin po kanina, is ginagawa po yan usually pag more than 50 years old na pasyente or ang patient ay postmenopausal na o tumigil ang menstrual cycle. Ibig sabihin, sa mga ganyan na sitwasyon, maganda gawin na natin ang screening. Ano ba yung screening na ginagawa? Una, ang ginagawa namin sa pag-consult sa amin is kinocompute namin yung FRAX score nila, which is yung computation ginagamit sa computation sa mga kondisyon ng katawan ng isang pasyente at sasabihin sa amin sa percentage, yung resulta noon, yung percentage noon, kung gaano kataas yung chance ng pasyente magkaroon ng bali dahil sa osteoporosis. So, madali lang yun. May makikita rin yun sa internet. Pwede nyo rin po nga i-compute yun na sarili pag nakita nyo. Balikan ko lang yung slide ko kung okay lang po ba para Okay, sige po, Doc. pakita ko doon sa pasyente. Ay, doon sa, sige, i-share ko pa. Ito, yan. If nakikita niyo po yun doon sa lower right po, yung calculation tool, yan po yung FRAX scoring or fracture risk assessment tool. Diyan po natin makikita na i-input niyo lang po yung information niyo dyan. Tapos, may i-compute na niya yung percentage ng chance mo ng may osteoporosis. Then after that, ang next step natin is yung DEXA scan na tinatawag. Ang dual energy X-ray absorptiometry. Unfortunately, ngayon sa ITRMC, wala po tayo niyan. But sa mga malalapit na hospital, around San Fernando, meron po. Ito yung mga screening tool na ginagamit natin sa pag-diagnose ng X-ray. Sa mga patients naman na walang access sa mga DEXA scan, pwede rin kami kahit sa X-ray lang mismo, pwede na namin masabi na nagsisimula na magkaroon to ng osteoporosis. No? Pagdating naman sa gatas, totoo po yun, mas lalo ang gatas po talaga kasi or mga any dairy product ay mataas ang calcium niya. Magandang source po talaga siya ng calcium para sa ating lahat. Makaiwas rin ng osteoporosis. Kasi tandaan po natin, ang osteoporosis hindi lang yan isang point of view ng para maiwasan. Kailangan halo-halo natin i-gawin lahat. Yung lifestyle, diet, yung medications, ay yung supplements. Dapat yan sabay-sabay natin ginagawa. Hindi tayo pwede umasa sa isang bagay lamang, no? Ayan, thank you very much, Doc. Isang katanungan, Doc. Nabanggit niyo po kasi kanina na kailangan mag-exercise para mas maging dense yung buto. Yung tanong po ni Ma'am Michelle Arcigono, paano po kung may osteoporosis na po siya? Pwede pa rin po ba siyang mag-exercise? Yes po, actually, nare-reverse siya through exercise, no?
Kasi other than sa primary osteoporosis, or meaning na osteoporosis dahil sa pagtanda or menopausal, may tinatawag rin tayo non-use osteoporosis, no? Or osteoporosis of disuse. Ibig sabihin, pag hindi natin nagagamit yung buto natin, lumalambot siya talaga. So, nare-reverse natin yan gamit ng active lifestyle or exercise. Unti-unti yan babalik kasi may stimulate yan ng katawan mo na ginagamit na ulit yung buto, patigasin natin. Ngayon doon sa exercise, may mga exercises talaga na nababagay sa edad natin. Hindi man natin kailangan na pumunta ng gym at magbuhat ng napakabigat na mga weights para masabi nag-exercise. Kahit mistulang body weight lang or yung mga squats sa ginagawa lang sa bahay, galing upuan, tatayo, pag-akyat na hagdanan, at yung mga bagay na stretching exercises, yun, sapat na yun. Basta mapakita nyo lang na ang katawan nyo ay nagagamit na ulit. Kung mas gusto nyo mas in-depth na workout for osteoporosis, pwede nyo siya i-apply sa physical therapy or sa rehab medicine at may ma-assist po nila kayo sa mga specific exercises. Thank you, Doc. Mula naman po kay Ma'am Romary Lomboy, kapag po ba nagka-fracture, mas tumataas ang risk na magkaroon ng osteoporosis? Actually, baliktad po, no? Pag nagkaka-osteoporosis, tumataas yung risk nyo ng fracture, no? Yun po yun, tingin ko dapat yung statement po dapat. Sa bewang mo, sa kanan, no? Tumaas yung chance mo na mabalian ulit sa kaliwa. Ganun yung percentage niya, no? So, nakabase yan sa pag-aaral at saka sa pag-aaral at sa mga journals sa may ibang bansa at saka dito sa Pilipinas, na tumataas yung chance ng patient pag nabalian dahil sa osteoporosis, tumataas ang chance niya mabalian ulit. Kaya ang osteoporosis talaga is, katulad ng sabi ko kanina, dapat ma-prevent talaga rather than tinitreat, no? So, ang ano niyan, pathway niyan is osteoporosis, mababalian ulit hanggang mahirapan na tumayo yung pasyente. Pag nahirapan tumayo ang pasyente, magiging prone siya sa pneumonia or any systemic disease. Tapos yun ang pwede ikadelikado po niya. Okay. Mula naman po kay Miss Lamia Campos, ang araw-araw na pag-inom po ba ng multivitamins ay nakakatulong sa pag-prevent ng osteoporosis? Yes po. Depende po sa multivitamins. Multivitamins po kasi is isang maraming vitamins na kinolekta lang sa isang maliit na tableta. So hindi ko rin masabi if yung calcium do sa multivitamins na sinasabi po ni ma'am is enough para do sa requirement natin per day as yung pinakita ko kanina. Ang usually ginagawa namin para sa mga pasyente na kailangan ng calcium supplements or vitamin D supplements ay hindi multivitamins. Yung vitamin D3 plus calcium na tableta talaga ang pinapabigay namin. Dahil dito bilang talaga namin kung gaano kadami ang calcium na iinom niya bawat araw, no? So pag tinanong mo ako tungkol sa multivitamins kung sapat ba, maaari kong masabi na hindi kasi maraming vitamins yun na pinagkasya nila no? Siguro pwede yan inom, pag yan ang iniinom mo per day, siguraduhin mo sa ibang kinakain mo or iniinom mo, nakukuha mo yung source mo ng calcium. Okay. Mula naman po kay Sir Jordan Jong, Dok, totoo po bang dulot ng katandaan ang pagkakaroon ng osteoporosis? Tapos Dok, i-follow up ko lang din. Has there been a case na nagkaroon tayo ng mga pasyente na may osteoporosis na bata pa? Sige, yung unang tanong muna is kung ang pagtatanda ay maging dulot rin po ba ng osteoporosis? Tama, yun yung unang tanong po, no? Tama po ba? Yes, Doc. Opo. Oo. Katulad na sinabi ko po kanina, after 25 years old, ang
buto natin, yun yung pinakamatigas na maabutan ng buto natin. Yun yung pinakamakapal or ano talaga, dense ng buto natin. After 25 years old, bababa na yung pagkatigas or pagka-dense ng buto natin every year. Bumababa na siya talaga yearly, no? Kaya umabot usually pagdating ng 50 years old, ina-assume namin, prone na ito magkaroon ng osteoporosis. Kaya doon kami magsasabi na, sige, mag-screen na tayo sa'yo ng osteoporosis. Siyempre, depende rin to doon sa population. Kunyari, itong pasyente na to, sabihin natin 50 years old, kaso history niya, highly active siya sa sports, maganda diet niya, malaki rin ang chance na hindi pa siya nagkaka-osteoporosis kasi dahil sa activity niya. Again, ibig sabihin na prevent niya gamit yung mga lifestyle modifications na ina-advise natin kanina. No? So, pagtatanungin mo ko kung ang edad ay marerelate ba natin sa osteoporosis? Oo. But mape-prevent natin yan or mapapabagal natin yung progress sa osteoporosis by modifying yung lifestyle natin. Katulad ng mga sinabi kong example kanina. Mas lalo na pag hindi siya nagsisigarilyo, hindi siya malakas uminom, maganda ang kanyang mga kinakain, yun, malaking paninigurado na wala siyang osteoporosis, no? Ngayon, yung sunod na tanong mo, may mga cases po ba na ang bata nagkakaroon ng osteoporosis? Diyan pumapasok yung sinasabi ko kanina na may primary osteoporosis, ibig sabihin sa mga pagtanda ng patient na tumitigil, nagkakaroon ng menopause, automatic nagkakaroon ng osteoporosis. Yun yung primary. Ang secondary naman is secondary osteoporosis na tinatawag namin. Ito ay dulot sa sa ibang dahilan maliban sa pagtanda. Ibig sabihin may ibang sakit siya. Yung iba may ng buto. Meron rin tayong commonly tinatawag sa mga pasyente osteoporosis of disuse. Ibig sabihin, if yung bata, sabihin natin, sobrang nabaldado siya or nabalian siya na hindi siya makalakad, hindi niya magamit yung kanyang yung kaning paa niya ng ilang buwan na. Pag in-x-ray mo yon, makikita mo yung buto niya sa kanan is sobrang nipis na kasi hindi niya ito yung natatapak. Yun yung usually cases na nakikita namin sa mga kabataan na nagkaka-osteoporosis. No? Okay, yon. Mula naman po kay Ma'am Tin Rimando. Doc, na-diagnose po ang kapatid ko ng leg length discrepancy. Possible po ba ito na mag-lead sa osteoporosis? Ngayon, ang gusto ko rin malaman kung bakit siya nagkaroon ng leg length discrepancy kasi pwede magkaroon ng ibang dahilan yan. Pwede may inborn na sakit siya, pwede rin dahil nabalian siya dati, hindi niya napaayos, kaya lumiit yung isang side ng binti niya. Kasi pag sinabi leg length discrepancy, yung hindi pantay, yung kanyang dalawang paahan or yung dalawang binti niya, hindi pantay. So, maaaring maging ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyan. Kailangan niya malaman. Ngayon, if tatanungin niya ako kung pwede ba maging sanhi ng osteoporosis, oo. Kasi pag mas maliit yung isang paa niya, depende sa sitwasyon o kung gaano kagrabe ang pagkalit ng binti niya or yung kabilang paa niya, is pag hindi niya ito natatapak o hindi niya nalalagyan ng pressure, most likely, baka numipis ang kanyang buto. Yung maging cause rin siya ng osteoporosis. No? Yun, okay. Ito na, we have another question from Glenn Gallardo. Almost the same din sa injury kanina, Doc, no? Ang tanong niya, nagkakaroon po ba ng arthritis? Ang arthritis ba ay nagli-lead to osteoporosis? Or it could be the other way around po ulit? So, ang unang arthritis is pamamaga ng joints natin. So, ibang usapan naman yan. Ang osteoporosis is yung paghihina ng buto. Ang arthritis ay sinasabi ay pamamaga ng joints. Ibig sabihin, pwede siya maging cause ng autoimmune disease, katulad ng rheumatic arthritis, or pwede rin dahil sa pagtanda, osteoarthritis. Ibig sabihin, numinipis na yung
yung support ng kanyang tuhod na nagkakaskasan na yung dalawang buto. Yun yung yun yung osteoarthritis, no? Kung tatanungin mo ako na pwede ba maging dulot ng osteoporosis ang osteoarthritis, pwede sila magsabay kasi usually ang osteoarthritis is sakit rin ng matanda. At the same time, dahil matanda na, lumalambot na rin yung buto, so pwede sila sabay mangyari. Pwede rin naman kung hindi sabay, kung nauna yung osteoarthritis. So, pag nag-osteoarthritis kasi masakit yan masakit yung joints niya. Ibig sabihin, pag masakit ang joints niya, hindi niya matatapak yan ng maayos. So again, babalik tayo doon sa sa point natin kanina na pag hindi natin nagagamit ng maayos ang ating mga buto, hindi natin nalalagyan ng pressure, hindi natin natatapak, lumalambot siya talaga. So pwede rin siya maging sequelae ng arthritis, no? So kailangan rin natin malaman kung bakit siya nagkaka-arthritis para mabigyan natin ng pansin at saka maiwasan yung pagka-complicate niya to osteoporosis. Ayun. Thank you, Doc. Ito, last na tanong, Doc. Nabanggit niyo po kanina na kailangan mag-exercise, mag-exert ng effort na gamitin palagi yung buto para maging dense po siya. To what extent po yung exercise na gagamitin? How about yung, for example, nasa 40 years old and above na, and then nag-heavy strength training? Would it still help to make the bones dense, or in a way nakakababa na po siya ng density kasi nga medyo mababa na yung, like at that age, like for example 45 years old na, tapos female, tapos nagsi-strength training, nagbubuhat ng talagang mabibigat. Nakakatulong po ba yon or baka hindi din po? Ano po ang masasabi niyo doon, Doc? Actually, nakakatulong po siya talaga. Ngayon kasi ngayon sa mga strength training or active lifestyle is wala akong nakikita or bihira magkaroon ng negative side effect talaga sa pagiging active, no? Siguraduhin lang natin yung strength training niya is dapat fully trained siya, marunong siya talaga, or supported siya or coached siya, no? Kasi pwede rin naman matigas ang buto niya, kaso pag pangit yung form niya, pwede rin siya mabalian, no? Dahil sa aksidente. Pero pag sabihin natin yung buto niya, sasabihin, tama na, masyado ka na nag-exercise, hindi bihira yon. So, ang pinaka-advice namin is tuloy nyo lang talaga ang active lifestyle. Iwasan lang, syempre, dapat sigurado tayo hindi nagsusupplement hindi walang ibang gamot na enhancing medication ginagamit yung mga lifters natin. Kasi yung mga ibang enhancing meds, nakaka-cause rin yun ng osteoporosis. So kung natural yung workout niya and active siya talaga, wala naman limit doon. Ang limit lang niya is dapat mabigyan pa rin niya ng pahinga yung katawan niya kasi syempre kailangan rin mag-recover ng katawan. But in comes to sa bone density niya, mas gusto yun ang buto niya. Kasi alam nila na nagagamit sila, may-maintain nila yung buto nila, no? But since female siya, mataas pwede rin mag-progress to osteoporosis dahil female siya Once na tumigil siya magkaroon ng menstrual cycle, tumataas yung chance na magkaroon ng osteoporosis. But pag lifestyle niya is active, mababagal yung progress na yon or hindi agad-agad compared sa regular na tao, no? Yun, maraming salamat, Doc, sa inyo pong pagsagot sa katanungan ng ating mga manunood ngayon. May we have your message, Doc, para po sa kanila? So, sa message ko naman is medyo paulit-ulit na rin naman kung napansin nyo, pinopromote ko talaga ang lifestyle modification ng pasyente, no? Importante talaga ang pasyente is ginagamit niya talaga ang katawan niya, galaw siya ng galaw as much as possible, activities, bawal maging stagnant para malaman ng katawan, para makondisyon yung katawan na kailangan pa rin siya at lalakas yung katawan niya. Isama na rin ang diet at iwasan ang mga bisyo. Siyempre, alcohol, siyempre, dapat sobrang controlled ng pag-inom ng alcohol. Siyempre, may mga events naman talaga na kailangan natin makisama o inom tayo ng alak, pero dapat kontrolado lang, no? Hindi naman yung everyday siguro kailangan.
Sa sigarilyo, pasensya na, kaso ang sigarilyo talaga wala talagang magandang maidudulot sa katawan. So, yun, kung pinakamaganda talaga itigil ang paninigarilyo, wala talaga siyang maganda maidulot. So, kailangan talaga ang lifestyle ng tao is maganda para maiwasan ang osteoporosis. Hindi lang sa osteoporosis, sa ibang aspeto pa ng katawan, sa ibang maiwasan, maraming sakit ang maiwasan sa kahit sa lifestyle. Kahit sa pagpalit lang ng lifestyle, libre pa. Yes, tama yun, Doc. Maraming salamat, Dr. Lu. At this point, we'd like to present your Certificate of Appreciation, Republic of the Philippines, Department of Health, Ilocos Center for Health Development, awards the Certificate of Appreciation to Dr. Paul Adrian R. Lu for sharing his knowledge and expertise as a resource speaker during the Ilocos Center for Health Development Town Hall meeting, given this 22nd day of October in the year of our Lord, 2025. Signed, Dr. Paula Paz M. Sidionco, Director 4 for Ilocos CH. Maraming salamat, Dr. Lu. Ika nga sa kalusugan, prevention is better than cure. Dahil ito ang pinakamalakas na panangga, lalong-lalo na sa mga malulubhang sakit. Pantay nito ay kasing kahalaga din ang early detection and treatment para sa mas mataas na survival rate dahil dito nadadiagnose ang sakit at an early stage when they are most treatable. Once again, maraming salamat sa ating mga medical experts na nakasama po ngayong umaga. Dr. Marie Angeline Casinio and Dr. Paul Adrian Lu. Mag-ingat po tayong lahat, manatili po tayong ligtas, malusog at malakas. Magandang umaga po, ako po ulit si Jomara, ang inyong kasama para sa Town Hall meeting na ito. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay, panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise, unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede namang maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Mag-exercise tayo nang sa